sa luha ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Upang tayo na sama-samang pinagbuklod ng Panginoon, dahil sa kanyang paanyaya, na siya'y ating tanggapin, papurihan, pasalamatan, pakinggan. Ihanda muna natin ang ating mga sarili. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagbigyan mong ikaw ay mapaglingkuran ni San Antonio Abad na sa disyerto namuhay. Pakundangan sa kanyang pagdalangin, ikaw nawa ay aming lubusang mahalin sa paglilingkod sa pansariling kaluwagan namin sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-iingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig sapagkat hindi nila ito pinaniniwalaan. Tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ito'y ayon sa kanyang sinabi. Sa galit ko'y aking isinumpang hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Sinabi niya ito bagamat tapos na ang kanyang pagkalikha sa sanlibutan, sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw. Sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha, at muli pang sinabi, hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Kaya't magsikap tayong makapasok at makapamahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sinuman sa atin para hindi mabigong tulad nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang itinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral, at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi yaong utos, ang matatag na pag-asa'y ilalagak nila sa Diyos,
at ang dakila niyang gaway, hindi nila malilimot. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat na pumaris na matigas ang damdaming sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Bumalik si Jesus sa Kapernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat wala ng matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 na katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng mga tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakauporong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos yan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Talos na Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may karapatang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakikita ng ganito, sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig. Ito yung pananalig na humantong sa pagpapagaling. Faith that results to healing.
Isa sa mga pangunahing dahilan kaya maraming pumaparito sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio ay humihiling ng healing, pagpapagaling. Hindi lang physical, posibleng relational, psychological, emotional, moral, spiritual healing. At ito namang healing sa ito sa pangunahing gampanin, ministry ng simbahan. Pagpapagaling. Nakita ni Jesus yung malaking pananampalataya nung 4 na taong nagdala sa paralitiko. Bakit naging malaki at gaano kalaki? Bakit nasabing malaki? May 2 katangian ang kanilang pananampalataya. Kung ibabatay natin sa kwento na ating napakinggan. Una, pananampalataya na hindi agad sumusuko. Pananampalatayang marunong maghintay, marunong magtiyaga, at hindi agad umaayaw. Bakit? Ang sabi dito, samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitiko, dala ng 4 na katao. Hindi nila mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Puno ng tao sa loob ng bahay, yung pintuan na harangan na at maging sa labas marahil, puno din. Pwedeng ang nangyari, itong 4, at yung paralitiko ang sabi, huwag na lang tayong tumuloy. Maghintay na lang tayo ng ibang pagkakataon. Daming tao. Baka hindi tayo ma-accommodate ni Jesus. Umuwi na tayo. That could have happened. Pero iba ang nangyari. Hindi sila sumuko, hindi sila umayaw, hindi sila umuwi. Hindi agad sumurrender. Pananampalatayang matyaga, naghihintay, at hindi umaayaw. Kumusta na kaya ang akin? Kumusta na kaya ang inyo, ang ating pananampalataya? Tayo ba yung mabilis umayaw? Mabilis sumuko? Sa mga pagsubok? Meron lamang hadlang? Katulad ng karanasan ng paralitiko at ng 4 na katao? Nakaharang ang mga tao? May mga ayaw tumanggap sa atin? Naninira sa atin? Umaayaw na tayo. I'm done. Ayaw ko na. Pagod na ako. Is that the kind of faith that we have at present? Kulang sa persistence. Kulang sa tiyaga. Agad umaayaw pag dumadating ang mga pagsubok. Hindi lang yon. Ito yung pangalawang katangian. Nang hindi nila maipasok sa pintuan, dahil mahirap pakiusapan ng mga tao, sinong pinakiusapan? Yung bubong. Naharang ang pinto, yung bubong sarado din, pero napakiusapan. Binakbak nila ang bubong. At inihugos yung paralitiko sa tapat kung saan naroon ang Panginoon. Ano yung ikalawang katangian ng pananampalataya? Mapamaraan. Gumagawa ng paraan. Hindi lang siya hindi sumusuko, hindi lang siya basta naghihintay, kundi umaaksyon, gumagawa. Humahanap ng paraan. Ang pananampalataya, mga kapatid, hindi ako'y nananampalataya, ako'y maghihintay, and that's all. Faith has to be coupled
with action. And precisely we will act because we have the patience, we have the persistence. Kaya nga tayo aaksyon dahil hindi pa tayo umaayaw, hindi pa tayo sumusuko, nagpapatuloy pa tayo. Hindi sumusuko at mapamaraan na pananampalataya. Anong naging bunga nito? Humanga ang Panginoon. Ang sabi, ang laki ng pananampalataya. Kaya anong sabi doon sa paralitiko? Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan, at umuwi ka. Pinagaling. Was it all because of Jesus? No. May partisipasyon yung paralitiko at yung 4 na katao. Pag nagtagpo ang biyaya ng Diyos at ang gawa ang pananampalataya ng tao, ang tawag dyan, mga kapatid, himala. Miracle happens when our faith and our action and the grace of God meets. May himala. Gumaling. Kaya kung tayo nananampalataya, hindi tayo dapat tumigil sa paghahanap ng ibang pamamaraan para masolusyonan ang anumang problema ang ating kinakaharap. At kung kaya tayo magpapatuloy, hindi susuko, hindi aayaw, is precisely because we have the persistence, we have the patience to go on sa kabila ng lahat ng mga hadlang, ng mga pagsubok. At malamang marami sa inyo naranasan na yan at nararanasan pa. Nangyari na ito sa iba sa inyo. Na hindi tayo sumuko, nagtiyaga, gumawa ng paraan, nakamta natin ang biyaya na ating hinihiling. At ito ang himala. Dahil gumaling, pinagaling ng Panginoon, bunsod ng pananampalataya, yung dating buhat-buhat na 4 na tao, siya na nagbuhat ng kanyang higaan. Ibig sabihin, ang pinagaling, may misyon. Ang pinagaling, kailangan natin magpatotoo. Kailangan nating ikuwento ang nangyari sa atin. Kaya mga kapatid, sa mga sandali na tayo pinagdadaanan ng panghihina, maalaala nawa natin ang kwentong ito. Nanghihina tayo hindi lamang dahil sa ating nararamdaman, kundi dahil maraming hadlang. Ang hirap, ang bigat. Magpatuloy lang tayo at humiling tayo sa Diyos ng biyaya ng pananampalataya. Pananampalataya na hindi umaayaw at pananampalataya na gumagawa ng paraan. Ang bunga nito, himala. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paglilingkod na aming ginagawa. Sa paghahain ng mga alay ngayong si San Antonio ay aming ginugunita. Huwag nawa kaming mahadlangan ng anumang makalupa sa pagkakamit namin sa kayamanang pinakadakila na tanging ikaw lamang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Hesukristo, kami naliligid ng mga banal na tao, sila ay mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka mong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang Nagulang sa mula, sa ngayon at malakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Isa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ating dasalin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po makaluluhod, manatili mong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sinuko. Tanggapin mo't gawin, tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipak, inuling nagbibigay sa amin ng kalakasan. Tingnan niyo sa mga ikalang lahat, ikaw ang aking pag-asa at ligana. Tanggapin ka niyo sa mga mapagmahal, sa iyo kaming lahat ay magdiriwang. Tanggapin mo't gawin, tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipak, inuling nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Di man karapat-dapat kaming malalakbay, tanggapin mo ang aming payak na alay. Sa panalangin ng aming Reyna at Ina, dalhin kami kay Jesus ng aming buhay. Tanggapin mo't gawin, tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipak, inuling nagbibigay sa amin ng kalakasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging makapanaig sa mga kalaban na niloob mong madaig ni San Antonio. Nung sa lakas ng kadiliman, siya'y matagumpay na nakipagtunggalian sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenaria ngayon taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kaniniroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang lahat po'y magsupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa darating na January 23, ay isasagawa ng pambansang dambana ang isa sa mga misa ng 129 CBCP Plenary Assembly na dadaluhan ng lahat ng mga obispo ng Pilipinas. Sa araw na ito, ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ng Padre Pio, ang mga misa ay matutunghayan ninyo sa ating screen. Mangyaring magabayan po tayo. Ang susunod na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitiyo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Manalangin tayo mga kapatid sa ating Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at manalangin gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po at mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.